first, ayun po, andito tayo sa bahay. I was replying to my clients. Tapos, yung isang client, ang ganda ng question niya. So, naisip ko, gawan natin siya ng vlog. Kaya, hindi muna ako nakapag full setup. So, the question is, bakit daw wala ng murang properties dito sa Metro Manila? Or at least, yung mga malalapit sa Metro Manila. Cavite, Laguna, Batangas. Tapos, sa north naman, Bulacan. Actually, even si Pampanga, considered na rin siya as malapit. Even though nasa 2 hours din yung travel time. Considered na rin siya as malapit. And wala na kayong makikita doon na super, super mura. Especially kung malapit kayo sa Clark area. Anyway, yung question po ni client kasi is, nagpapahanap siya sa akin ng property worth 1M to 1.2M daw na malapit sa Metro Manila. Cavite, pero malapit sa Metro Manila. As in, Kawit, Bacoor, tsaka Imus. So, around those areas daw. Number 1, wala po tayong project in those areas. Kasi nga po, ang talagang pillars natin dito kay first is quality, tapos affordable. And hindi natin matutupad si affordable kung kukuha tayo dun sa mga matataas na yung zonal value or fair market value na properties. Anyway, ayun. So, wala po tayong project in those areas. And yung price kasi na binanggit niya is 1M to 1.2M. So if hindi po kayo familiar, yun po ang starting price natin talaga dito kay First nung nag-launch tayo ng first ever project natin, si First Park Homestanza. So that was our price ng Calista Mid in 2017. Imagine guys, Calista Mid dati 1.2M. Wow! Ngayon guys, ang price na po ng Calista Mid natin in those areas are around 2M na po. Even actually yung mga malalapit natin project like sa kabilang side is si Calamba, Laguna, nasa 2M na rin po ang Calista Mid natin doon. Sa ibang projects, mas mataas. Like si Batulaw natin, 2.7M na. Tumataas po kasi ang value ng property. So bakit nga ganon? So meron tayong 3 reason guys kung bakit po tumataas ang value ng property and iisa-isahin natin siya today. So number 1 is inflation. Alam naman po natin yung inflation na tumataas ang bilihin ng not just groceries, lahat tumataas ang price. Dito po sa real estate, affected din tayo ng inflation. Tumataas ang materyales, pako, semento, everything else, tumataas ang price. Construction materials, ayun, tumataas ang construction materials, tapos dahil din sa inflation, tumataas yung labor, tapos syempre tumataas din yung mga binabayaran natin sa government, yung mga other fees na kailangan bayaran sa gobyerno. So, affected din po ng inflation. Number 2 is supply and demand. Nung nag-start ako dito sa industry, sa real estate, our population back then is around 107 million lang. Ngayon guys, we are at 119 million na po. Konti na lang 120 million na po ang Filipinos dito, yung population natin. So can you imagine guys, yung 13 million or 12 million na nadagdag sa population ever since nag-start ako sa real estate, eventually, tatanda rin sila, magkakaroon din sila ng career, magiging part sila ng workforce natin, and eventually, maghahanap din sila ng sarili na lang place to live in. Connected yun sa supply and demand. Imagine it this way, guys. Kailan tumataas ang price ng isang produkto? 'Di ba pagka mataas na mataas yung demand tapos konti ang supply, hindi sila balance. For example, nung pandemic, as in pinaka-start nung pandemic, yung first 3 months, January, February, March. O sabay na natin hanggang April. Ito yung mga time na sobrang taas ng price ng face mask. Umaabot na, yung isang box ng face mask, umaabot siya ng 1,000 pesos. And even though sobrang mahal, hindi siya makatarungan, yes, pero even though sobrang mahal, dahil kailangan natin ng face mask, and konti ang nagsusupply, walang masyadong face mask in the market. Ito pala yung time guys na wala pang vaccine, ha? So sobrang taas talaga ng demand ng face mask. And konti lang ang meron nun. And even though sobrang taas ng price, meron at merong bumibili kasi nga kailangan natin. So, nakita nyo guys, sobrang taas ng demand for face mask, ang konti nang nagbebenta ng face mask, tumataas yung price. Connected po siya dito sa real estate kasi nga, like I said earlier, tumataas yung demand for place to live in kasi tumataas yung population natin, dumadami tayo dito sa Philippines. Pero yung lupa, hindi naman tayo nadadagdagan ng lupa sa Pilipinas unless of course reclamation. Pero yung mga property sa reclamation sobrang taas ng price and usually condominiums lang yung mga binebenta in those areas. Anyway, lumalayo tayo sa topic. So, ibig ko pong sabihin guys, hindi tayo nadadagdagan ng lupa, no? It's a fixed resource
Pero yung population natin, yung demand for properties, pataas ng pataas. That is why tumataas din po ang value ng property. Isa yon sa major factor kung bakit tayo nagkakaroon ng capital or value appreciation. So I hope malinaw, sana po nakakasabay kayo. So yon. After pandemic, nagkaroon po tayo ng bagong trend dito sa real estate. So may bagong observation ang mga experts, real estate experts natin, and that is hindi na lahat ng nagre-rent and hindi na lahat ng buyers ng real estate is gusto sa Metro Manila. There will always be a demand for Metro Manila, pero marami sa home buyers na naghahanap ng properties sa labas ng Metro Manila. Marami po yung nag-migrate from Metro Manila palabas ng Metro Manila. Like kami, for example, ako born and raised ako in Makati. Akala ko dati hindi na ako lalabas ng Makati. Tapos, nung lumipat kami dito sa Laguna, I found out, maganda pala ang Laguna. Maganda yung ibang places sa labas ng Metro Manila. Kung gaano ka-develop na yung mga lugar. Yung mga mall, sobrang dami na rin dito. Tapos, yung mga kalsada, ang ganda na rin, gawa na din. Ganon din sa Cavite, ganon din sa Batangas. Nababasag yung misconception pala ng mga taga NCR na probinsyang-probinsya yung labas ng Metro Manila. Hindi lang ako actually, marami akong friends and relatives, like yung family ko, before nasa Manila sila, tapos ngayon nakatira na sila sa Cavite. Tapos yung iba kong friends nasa Batangas na ngayon. Dati nakatira sila sa Metro Manila. So yun yung isang trend na nagpapataas po ng value ng properties outside Metro Manila kasi nga dumadami na yung taong gustong tumira dito. Last but not the least guys, yung pinaka major reason po kung bakit tumataas ang value ng isang property is because of infrastructures. Okay, so ngayon po ang dami ng ongoing construction na government infrastructures and also marami na rin pong nakapilang infrastructures na malapit na simulan yung construction. So, for example, LRT extension, mag-o-open na nga siya, LRT extension, pa Cavite. Tapos, si Calax, Cavite Laguna Expressway. Pag natapos yun guys, pagko-connect na po ang SLEX, tsaka Cavitex, Cavite Expressway. Triangle kasi yan, SLEX, Cavitex, tas yung nasa gitna is Calax, Cavite Laguna Expressway. So, imagine, lahat ng properties na tatamaan ng expressway na yun. Grabe yung nauutal ako. Grabe yung itataas ng value appreciation. Like for example, last year nag-open na yung exit ng Calax sa Aguinaldo Highway. So imagine yung tinaas ng value ng mga property in that area. Tapos yung next na magbubukas nun is Governor's Drive exit. Ito guys, malapit dito si First Gentry, First Tansa, and First Naik. Tapos, after ng Governor's exit, magkakaroon po ng Open Canal exit. Malapit na naman po sa First Gentry. Tapos, yung last na exit na magbubukas after Open Canal is si Kawit exit. And then yun na, connected na po si Calax and si Cavitex. Tapos guys, aside from that, magkakaroon din po tayo ng Bataan Cavite Interlink Bridge, BCIB. So, what will happen is basically si Bataan at si Cavite, i-connect po ni BCIB through Longspan Bridge sa ibabaw ng tubig. So, if ever hindi na po kayo dadaan sa NLEX tapos dadaan ng Subic, hindi na sobrang layo ng biyahe nyo. Actually, isa po ito sa pinakamalaking project ng Pilipinas if ever. Kasi mahirap po gawin ang Longspan Bridge. Anyway, so yon, definitely pag natapos yon or actually pag nag-start na ang construction nun, tataas po ang value ng properties sa Cavite at saka sa Bataan. Also, ongoing construction na rin po ang SLEX Phase 2 which is SLEX TR4. Ang dami na pong binubuksang exit ngayon. So currently, ang dulo po ng SLEX is Santo Tomas exit. So after Santo Tomas, ang daming magbubukas na bagong exit. Anyway, so ang daming malapit na projects natin sa SLEX TR4. Si First Lipa, tapos si San Pablo, si Tayabas, si First Sites B, si First Sites Calauan, and yung bago nating project in Batangas, hindi ko pa pwedeng sabihin kung saang city, pero malapit din po sa SLEX TR4. So yun yung gusto ko sabihin guys, ang dami nating project na malapit po sa infrastructures. Sa north naman po, magkakaroon din tayo ng Bulacan Airport, which is yung biggest airport if ever, si NMIA, New Manila International Airport. Ang goal is, I think, yun ang parang ipapalit sa
NAIA, or kung hindi man ipapalit, parang ang goal ng government ata is yun yung parang parang ipapalit na rin parang major airport na natin, si Bulacan Airport, once mag-open siya. So yun. What else? Sa north din pala, extension ng MRT, si MRT 7. Tapos balik tayo dito sa south, sa City Bex, Cavite, Tagaytay, Batangas Expressway. Sobrang lapit po ng project natin sa First Batulao kay Magallanes Interchange. Sa south, magkakaroon din po ng Sangli Airport, and aside from that, sobrang dami ng mga townships na ginagawa ngayon sa south, particularly sa Cavite. Siyempre, pagka nagawa yung mga yun, affected din po si Laguna and si Batangas. Itong mga big developers kasi na to, nagpapagawa rin po sila ng kanya-kanya nilang bypass roads. Ang goal is ma-decongest yung traffic sa kung nasa ang city sila nagpapagawa ng bypass roads. So, for example, ongoing na yung construction ng Mayor's Drive. So, pag natapos yun, sobrang dali na po ng biyahe from Open Canal, actually from MCX to Open Canal to First Park Homes Gen 3. Sobrang dami po ng nangyayari, sobrang dami po ng infrastructures ngayon, and probably hindi ka familiar sa kanila kasi all this time nakaseclude ka lang sa Metro Manila. Hindi ka aware sa build projects. So, yun po yung goal ko, na i-share sa inyo yung knowledge, guys, na I hope it's not too late na pag pinapanood nyo to, gawa na yung mga projects na binabanggit ko kanina, tapos sobrang taas na ng mga prices, hindi nyo na siya afford. So, I guess, part din ng reason kaya ko to gustong gawin, i-upload agad, is because, kasi meron akong mga clients before na capable naman sila magbayad ng monthly, qualified naman sila sa housing loan, kaya lang dahil nga parang feeling nila they have the time, pinapagpaliban nila ng pinapagpaliban sa Canada. Hanggang sa nag-inquire ulit sila sa akin, nagulat sila sa current prices natin. So, yun po yung gusto kong sabihin sa inyo, guys. Dito po sa real estate, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal po ang properties, and palayo din ng palayo. I hope maka-inspire din po ako sa inyo mag-take ng action para po sa mga clients ko na nag-aantay na bumaba yung price. Hindi po mangyayari yun, guys. Kasi even po nung pandemic, tuloy-tuloy po yung price increase natin dahil nga sobrang taas ng demand dito kay First. Kung nag-aantay po kayo na bumaba ang prices, I'm afraid baka mapag-iwanan po tayo. So, I hope, wake up. Hindi po ganun yung reality dito sa industry. Over time, tumataas po ang prices ng real estate properties. And I hope makakuha po kayo, guys, before it's too late, basically. Before matapos yung mga construction na ginagawa ngayon. For inquiries about First, you know where to contact me. Facebook page. Sa personal Facebook ko, pwede rin kayo mag-message. Sa WhatsApp, sa Viber, and yun, yung 4 na yun. So, if you like this video, please like and subscribe kung sa YouTube po kayo nanonood. And once again, thank you po for watching. See you soon. Bye!